Mga ka-update, wala po tayong mahabang pag-uusapan dito. Kasi mga ka-update tuloy-tuloy pa rin po talaga ang panggigipit ng admin ni Marcos Jr. dito sa mga kasamahan ni VP Sara. Bakit po natin masasabing kasamahan ni VP Sara? Syempre mga ka-update, oras na matiktikan bawasan po nila yung mga minority, uunti-untiin na ho nila yan. Iniisa-isa na ho nila eh. Bakit po natin nasabi yan? Kasi mga ka-update, ito nga si Bonjing Remula, gusto niya hong ipadismiss si Senator Joel Villanueva. Meron daw po siyang kaso noong 2016. Diba? Dito mga kabit, para humaliwanagan tayo, basahin na lang ho natin etong naging pahayag ng Abante ukol sa pagpapadismiss kay Senator Joel Villanueva. Ito po mga kabit. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remula nitong Huwebes, Oktubre 23, na susubukan niyang ipatupad ang 2016 dismissal order ni Senador Joel Villanueva na inisyu ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Diba? Sa panayam ng ANC, sinabi ni Remula na personal niyang iaabot ang sulat kay Senate President Tito Soto tungkol dito. O ano pong ibig sabihin niyan? Oras na maano na po nito mga kabdita. Kasi sigurado naman, hindi naman po malayong etong si One Ball University. Kakampihan niya yan. Best friend, magbe-best friend po yan yung mapanggigipit sa bayan. Lahat to mga kabdita gagawin ho niyan para ma-impeach si VP Sara. Ayan mga kabdita, matatandaan na noong 2016, inutos ni Morales na tanggalin si Villanueva sa serbisyo sa publiko dahil sa grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the service sa umano'y maling paggamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund and PDAP mga kabdit, kung papaliitin na lang natin, allocation noong CBAC party list. Dito, siyempre mga kabdit, papayag ko ba kayong pagsalitaan kayo netong si Remula? Hindi ho yan papayag si Senator Villanueva. Kaya mga kabdit, naglabas ho siya ng resibo. Ayan, pinakita ho kasi ni Senator Villanueva mga kabdit na clear na ho yung pangalan niya dyan. Wala na ho siyang clearance. Basahin po natin mga kabditas. This certifies that our records show that as of September 9 pa lamang 2025, Emmanuel Jose Villanueva, Senator of the Philippines, Jocno Boulevard, Pasay City, has no pending criminal and administrative cases with the Office of the Ombudsman. Ibig sabihin mga kabdit, malinaw na wala ho talagang kaso. Wala hong pending criminal cases si Senator Joel Villanueva sa Ombudsman. Ayan issued on 10 September 2025 upon the request of Emmanuel Jose Villanueva for whatever legal purposes it may serve. Di mga kabdit, dyan pa lamang, may resibo ho yan si Senator Villanueva. Kaya itong panggigipit ho nila, pag napatanggal pa talaga, na-dismiss si Senator Villanueva dyan, alam po natin, yung mga susunod pa nilang plano. Iisa-isahin ho nila yung mga kaalyado, yung mga nasa minority ng Senado. Diba? Nakakapagtaka na ho yan kasi unang-una, umalis si Ping Lacson bilang chair, tapos ngayon, bumabalik. Bumabalik na naman. Di ba alam na po natin yan. Lahat ho ng mga kaalyado ng Marcos administration, sila lang po yung maghahari-harian dyan at patatanggalin yung mga pag nabingwit o nadawit yung pangalan mo sa pamilya Duterte, alam mo na. Diba? Alam po natin itong mga galawan ng mga ito, mga ka-update. Kaya ito, isa pa hindi lang yan si Senator Joel ang ating pag-usapan, mga ka-update. Dito, pag-usapan din ho natin kung pwede bang matanggal sa pwesto si VP Sara dahil sa reklamong plunder. Ito kasi kahit anong issue, lahat gagawin ho nila para mapatalsik si VP Sara. Dahil sa darating na 2028, mga ka-update, pag hindi siya na-impeach next year, this coming February, naku, magtago na ho yung mga nanggigipit sa kanila. Mga nanggigipit ho sa mga Duterte, sa mga administration ni Pangulong Duterte. Hindi ho sila tatantanan na mga yan. Diba? Lilinisin ho ni VP Sara yung mga taong marumi magtrabaho,
Lahat ho na marurumi magtrabaho mga ka-update, lilinisin ho ni VP Sara. Kaya mga ka-update, sisimulan na rin ho natin ito. Pero kung bago lang ho kayo sa ating channel mga ka-update isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Napakalaking tulong na ho niyan. Kaya mga ka-update, rekta na ho tayo. My birthday. So, una-una maraming salamat po sa mga bumati. Minamabuti ko po na sagutin lahat ng mga bumati sa akin. Pasensya na po, medyo dahan-dahan lang ang pagsagot. Pagkabat nasagot ko ng lahat ng sa WhatsApp at saka mga nasa Facebook. Ang aking natitira na lang pong sagutin at gagawin ko po yan ngayong araw, yung mga bumati sa Viber. Maraming salamat po sa mga bumati dahil alam ko naman gusto nyong maging ako'y magligaya sa aking birthday miski ako po'y malayo sa aking mga mahal sa buhay, no? And it means a lot to me na marami naman pong nagmamahal sa akin at talagang ninais nila na naging maligaya ang aking birthday. At naging maligaya naman po. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Pagamat nagpuntahan po dito yung aking mga kaibigan sa Hague sa aking bahay, wala pong imbitasyon yan. Ang talagang selebrasyon po namin ay 4 kami magse-celebrate ng birthday itong darating na linggo. So, wag po magtatampo yung mga nakakita ng mga pictures sa aking bahay ngayon dito sa The Hague. Yan po ay voluntaryo sila nagpuntahan. Napakadami nga po, nakakabag ng puso, no? Nakakalambot ng puso talaga. At maraming salamat po for making my 59th, but I say it's 60th kasi sabi ng mga Chino, hindi daw sineselebrate ang 59th. So I'm celebrating my 60th birthday instead of 59th. Maraming salamat po sa inyo lahat. Anyway, tuloy-tuloy naman po ang buhay natin matapos ang ating kaarawan. At ang ating pag-uusapan ngayon ay nung makalawa ata ay nagsampa ng kasong plunder itong apo ni Cory Aquino na si Kiko Aquino D na nagrereklamo laban kay VP Sara ng plunder. Now, alam natin na nabasura na ng Korte Suprema yung impeachment complaint ni Sara Duterte, kaya safe si Sara from another impeachment complaint until February next year. Pero February is only 4 months from now. At sa tingin ko nga, plano nila na buhayan muli ang impeachment na yan, pero sa tingin ko wala nang mangyayari. Kasi po, halos eleksyon na by 2026, no? At talagang alam naman natin na wala pang kandidato na lumalapit sa magiging pagkapanalo ni Sara Duterte kung ang eleksyon ay mangyayari ngayon. Kaya naman hindi ako magtataka kung talagang lahat ay gagawin nila para sirain si VP Sara, gaya ng ginawa nila kay VP Binay noon, no? Pero wala naman po silang magagamit laban kay VP Sara, no? Kay VP Binay, pinakita nila yung drone shots doon sa Malawak niyang farm dyan sa Batangas. At talagang tingin ko yun ang nakasira kay VP Binay kasi talagang nakakashock naman talaga kung makita mo kung gano'ng kagarbo yung kanyang farm sa Batangas. Bagamat isipin po natin, no? Kapag malaki naman ang lupa sa probinsya, hindi po nakapagtataka yan dahil mura naman po compared to Metro Manila ang mga lupa sa probinsya. So sa akin, hindi pa rin deserve ni VP Binay yung ginawang paninira sa kanya ng kanyang mga kalaban sa politika. At sa tingin ko, walang ganyang baho na mailalabas laban kay VP Sara because si VP Sara has always had a very humble life, no? Yan ang namana niya sa kanyang ama na talagang ang pamumuhay na normal, na humble, hindi marangya, walang kapritsuhan sa buhay. Yan naman po ang pang-araw-araw na buhay talaga ni VP Sara. So wala sila makikuhang baho gaya ng nakuha na yung mga marangyang mga palasyo laban kay VP Sara o di naman kaya kay Erap Estrada, nang ganyan din ang nangyari, no? Yung mga larawan ng iba't ibang mga mansyon ng mga asawa ni Erap Estrada. So, sa tingin ko, walang mangyayari sa impeachment nila dito sa darating na Pebrero. So, ang ginagawa ngayon na nagsabwat ang puwersa ng Dilawan at ng Marcos ay susubukan nila ngayon sa ombudsman. At ang dahilan nga daw kaya Ito mga update na parang hindi po kasi napaka-imposibleng ma-impeach si VP Sara, lalo na ngayon sa sinabi nga ho ni Senator Amy Marcos. Bakit ho? Noon pa lamang mga kapatid, sinasabi na ni Sen Amy na itong pagluluklok ni Boying Rimula, hindi pa ho siya ombudsman dyan eh. Sinabi ho niya, gagawing ombudsman itong si Rimula para ma-impeach si VP Sara. Kaya mga kapatid napakahirap pong paniwalaan mga kapatid na hindi impeachable
o hindi mai-impeach si VP Sara kasi nga, ayun na nakaluklok na sa matataas itong mga bumabanat lagi ho sa kanya. Iniisa-isa na ho sila mga ka-update. Kaya parang hindi na nakakapagtaka. Alam niyo po ba yun? Maraming Pilipino, mga ka-update, milyong Pilipino, ang magagalit ho ngayon. Magagalit ho dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Noon pa lamang dinala si Pangulong Duterte sa ICC. Susunod po nila yung mga senador. Sila Sen Bongo, sila Sen Bato, sila Sen Joel. Iniisa-isa ho nila yung minority. Pero ho, mga kabita, yung mga gumagawa ng mga kabalastugan ngayon, yung mga nagnanakaw, hindi ho nila maipakulong. Saan po sila nakapokus? Sa kaalyado ni Pangulong Duterte. Yan po yung focus nila. Wala ho tayo sa flood control. Isipin niyo ho ngayon, nasaan na ho tayo? Nasa mga pagpapadismiss ng mga senador. Wala na ho tayo sa flood control. Nalilihis na ho usapan. Unti-unti na ho nating nakakalimutan. Diba? Kaya, di po natin masasabi kung anong mangyari sa ginagawa ho ng admin ni Marcos Jr. na matinding panggigipit dito sa kaalyado ni VP Sara at ni Pangulong Duterte. Tinalaga si Boying Remulla bilang ombudsman, para nga po makasuhan itong si VP Sara at tuluyan ng matanggal bilang Vice President nang mawala yung pinakamalakas na kalaban ng mga Marcos sa susunod na eleksyon sa 2028. Kung meron pang 2028, dahil naniniwala ako na pag hindi pa natin pinatanggal itong Marcos Jr. ngayon, baka wala na tayong 2028 na aabutan pa. Anyway, pag-aralan natin, pwede nga ba na yung mga kaso gaya ng sinampa ni Kiko D ay maging dahilan para matanggal sa pwesto si VP Sara? Kasi ang sinasabi nila, ang merong immunity from suit lamang ay ang presidente. Alam niyo, wala sa saligang batas yan na meron siyang immunity from suit. Pero sabi ng Korte Suprema, yan ay nakabase doon sa separation of powers na sinasabi na nakasaad sa ating saligang batas at yung katotohanan na kung ang presidente ay hahayaang makasuhan ng kung sino-sino during sa kanyang termino, baka wala nang magawa ang presidente kung hindi mag-file ng depensa sa kanyang mga napakadaming kaso pwedeng ihain sa kanya. Dahil alam naman natin, talaga naman maraming magiging kaaway ang presidente sa larangan ng politika. So, ang sabi ng Korte Suprema, yung immunity from suit ng presidente implied from the separation of powers at saka yung practical na konsiderasyon na kinakailangan makafocus ang presidente sa kanyang trabaho bilang isang presidente. Pero walang ganyang provision pagdating sa vice president at iba pang mga impeachable officers. So ang tanong, palibhasa ang meron lang immunity from suit ay presidente, pwede bang matanggal sa pwesto ang isang impeachable officer gaya ni VP Sara na wala namang kinikilalang immunity from suit habang sila ay nasa opisina? Well, alam niyo po, dalawang kaso na nadesisyonan ng Korte Suprema dyan. Yung Inre Gonzalez na isang ombudsman na pinapakasuhan din at saka yung isang kaso na Villa, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi ng Korte Suprema, nakasaad sa saligang batas na ang presidente, ang vice president, ang mga chairman at members ng constitutional commissions ay pwede lamang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng impeachment. Now, ano ang problema kapag ang vice president ay kasinasuhan ng plunder? Well, ang vice president, ang plunder po, kapag yan ay napatunayan at ikaw ay nahatulan na guilty, meron po yung penalty ng perpetual disqualification from office. At kapag ikaw ay napatawan ng ganyang tinatawag na accessory penalty, yan ay magresulta sa iyong pagkakatanggal sa iyong posisyon bilang isang impeachable officer. Kaya ang sabi ng korte dun sa Gonzales at dun sa kasong Villa, ang ibig sabihin nito, ang lahat ng impeachable officers, hindi lamang ang presidente, kasama ng vice president, ang chairman at saka ang mga miyembro ng Constitutional Commission at ang ombudsman, ay hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal na po pwedeng maging dahilan sa kanilang pagkakatanggal sa kanilang posisyon. Dahil ang sabi ng saligang batas, yung mga impeachable officers na yan ay po pwede lamang matanggal sa pamamagitan ng impeachment. At dahil ang kaso
na ihahain sa kanila ay po pwedeng maging dahilan para sila ay matanggal sa kanilang posisyon. Hindi sila po pwedeng litisin habang sila ay nasa pwesto dahil kapag sila napatunayan nagkakasala, yan ay magresulta sa accessory penalty ng perpetual disqualification from public office kasama na yung pagtanggal sa kanilang posisyon. Kaya nga po, bagamat po pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman laban hindi lamang sa Vice President, kundi na rin sa Presidente at lahat ng mga impeachable officers kasama na ang Chief Justice, Associate Justices, Chairman, members ng Constitution Commission at ng Ombudsman, hindi sila po pwedeng magsampa ng kaso habang sila ay nakapwesto. Dahil pag napatunayan na sila nagkasala sa mga kasong ito ay magreresulta sa kanilang pagtatanggal sa pwesto at ang sabi nga ng ating saligang batas, po pwede lang silang mapatanggal sa pamamagitan ng impeachment. Ito pa, isa pa to mga ka-update, no? Itong oras na magkamali, itong si Boying Remula, oras na magkamali ho yan kasi ombudsman po yan, impeachable officer din ho sila. May kalalagyan ho yan mga ka-update. May kalalagyan ho yan. At sigurado mga ka-update, tatamaan ho yang si Boying Remula, oras na magkamali yan dito kay BP Sara. 'Di ba? Kasi isipin mo yan, saan nakapokus sa flood control? Babanatan ho nila niyan yung 125 million confidential funds ni BP Sara. Siyempre, magagalit ho yung mga Pilipino. Hindi ho papayag yung mga Pilipino, yung mga OFW, magsasalita na ho yan. Matindi na ho kasi yung panggigipin nila sa mga Duterte. Isipin mo, si Pangulong Duterte napadala ho nila sa ICC. Hindi naman po yun legal. Illegal ho yun. Kinidnap ho nila eh. Agad ho nilang nilipad. Ngayon si BP Sara naman ho yung pinag-iinitan nila. Kasi nga ho, mga ka-update, yung 2028 presidential election, yung pinaghahandahan ho nila. Alam po nila mga ka-update, wala ho silang ilalaban, wala ho silang magiging manok kontra kay BP Sara. Sino ho bang ilalaban nila? Si Tambaluslos? Alam naman po ng taong bayan na alam nyo na yan, magnanakaw. Sino pa ihaharap nila mga ka-update? Si Risa Hontiveros? Wala pong laban yan si Risa Hontiveros kay BP Sara. Alam po natin yan mga ka-update. Diba? Mismong si Mang Chabit mga ka-update nung hindi pa magkakampiyan si BP Sara at si Marcos Jr., nanghingi ng tulong itong si Marcos Jr. kay Manong Chabit na gusto niya daw tumakbo ng Vice President. Vice President nga lang gusto niya mga ka-update eh. Pero si BP Sara dapat ang magiging presidente. Kaso mga ka-update, hindi daw pwedeng magsabay. Maglalaban daw si BP Sara at si Marcos Jr. Kasi sabi ni Manong Chabit, dinaretya niya hindi niya pwedeng labanan si BP Sara sa iisang pwesto. Dapat magkakampi sila kasi nga matatalo daw si Marcos Jr. Katotohanan po yan. Yan po yung malaking katotohanan. Hindi ho mananalo yan si Marcos Jr. kung magkakatapat sila ni BP Sara. Kasi alam naman po nila yung pamilya Marcos kung ano yung ginawa sa Pilipinas. Diba? In other words, walang mangyayari dyan sa kasong sinampa ni Kiko D. Hindi ko nga maintindihan bakit pa siya nagpagamit sa mga loyalista na apo pa ni Cory mismo ang nagsampa ng kasong plunder laban kay Sara Duterte. Uulitin ko po hindi po magkalaban sa politika ang mga pamilyang Aquino at Duterte. Si Tatay Digong at ang kanyang nanay na si Lola Soledad ay sumuporta po kay Tita Cory. Sila po ang naging tao ni Tita Cory noong 1986. So nasa kali po si Soledad, nasa kali po si Tatay Digong at bilang pagkita ng pagsukli ng or utang na loob sa kanila ay inappoint po ang ating Tatay Digong bilang OIC nga po ng Davao nung nakaupo na si Tita Cory. At po ay patunay na talaga magkaalyado ang pamilyang Aquino at Duterte. At itong alyansa naman po ay hindi lamang politika kasi si Mami Soledad naman po ay hindi politika. In fact, si Tatay Digong ng mga panahon na yun wala rin sa politika. Siya po ay
piskal. Ang nasa politika ay yung ama ni Tatay Digong na sumalangit na noong mga panahon na yon, no? Na naging governor dati ng isang Davao province at saka naging cabinet din secretary ng parang Public Works and Highways po ata yun, kung hindi ako nagkakamali, no? So, ibig sabihin po, unang-una, hindi natin alam ba't ginawa ni Kiko yan. At hindi natin alam kung bakit ang mga dilawan ngayon ay mas pinapaboran pa ang Marcos na siyang pumatay kay Ninoy Aquino kesa sa mga Duterte. Now, nung nakipagsanib puwersa po ang Duterte sa Aquino, hindi po yan dahil labang nais nilang manatili sa politika. Kasi mga panahon nga po yun, wala pong miyembro ng Duterte family na nasa politika. Ginawa po yan ng pamilyang Duterte na makipagsanib puwersa sa Aquino dahil alam nila na si Marcos ay banta sa demokrasya ng Pilipinas. Dahil siya ay diktador, dahil siya ay kurakot, dahil siya ay mamamatay tao, nanonorture, at nagpo-enforce disappearance ng mga tao. So, ang pinaglalaban po ng Duterte nung sila ay nakipagsanib puwerso sa pamilyang Aquino ay para po sa mabuting pamamalakad ng gobyerno para salbahin ang demokrasya sa kamay na isang diktador. Hindi po yan dahil lamang sa mga personalidad. Dahil alam naman natin kung personalidad lang pag-uusapan, sino ba naman si Cory Aquino, isang housewife, no? Pero nasuportahan siya ng mamamayang Pilipino dahil nga po siya ay naging simbolo ng demokrasya. Na kapag tayo yung sumuporta kay Cory Aquino, sinusuportahan natin ang demokrasya para sa Pilipinas. So she literally became the figure of democracy in the Philippines. At kaya naman kinilala si Cory Aquino sa buong daigdig na sa hanggang ngayon ay hindi ko po binabaliwala. Talaga naman pong importante naging papel ni Tita Cory, bagamat marami rin pong hindi naging masaya sa kanyang termino dahil yung korupsyon nagpatuloy sa kanyang gobyerno. At ngayon nga po, hanggang ngayon, ang duda natin, itong pamilyang Aquino ay sumusuporta sa mga Marcoses dahil nga po doon sa 24 billion na inaward ng Court of Appeals as just compensation para sa Hacienda Luisita. Napakalaking halaga po yan, no? At yung 24 billion, sigurado pong pwede na magpresidente si Bam Aquino kung kanila ay makukuha yan sa susunod na eleksyon. So hindi po malayo na makakalaban talaga ni Sara Duterte bilang presidente kung aabot pa tayo ng 2028, walang iba po si Bam Aquino. At si Bam Aquino, gagastusin lang niya. Miski 1/4 lang ng 24 billion, panalo na siya. Sigurado na yan. Yung mga tycoon pa, yung mga mayayaman, talagang mga Kastilaloy at mayayamang mga Chino na talagang magbibigay pa, ay baka ang war chest po niyang si Bam Aquino umabot yan ng 20 billion. Tingnan natin kung matatalo niya ang popularidad ng Sara Duterte kung siya ay meron 20 billion para ibili ng airspace para sa ads at para ipamigay sa mga lokal na mga politiko na kukuha ng boto para kay Bam Aquino. So yan po ngayon ang dahilan kung bakit nagsasanib puwersa ang Aquino at ang Marcoses. Pero ang pakiusap ko, huwag po sanang ibenta ang demokrasya para lamang sa ilang pirasong pilak ng ginto. Dahil yan naman po ang dahilan kung bakit naging bagong bayani si Ninoy Aquino, inalay ang buhay, umuwi sa Pilipinas, miski alam niya na may banta sa kanyang buhay, no? At sana nga po, tayo naman po ay bigyan ng kahalagahan ang demokrasya dahil nakita na natin na nung minsan ang talagang pinakamalaking banta sa ating demokrasya ay ang Marcos Jr. At ngayon, dahil nga sa korupsyon at lantaran ng pagnanakaw nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr., pinakamalaking banta na naman sa ating demokrasya ang Marcos Jr. Pero ang mabuting balita po, maski nagpagamit si Kiko D sa mga Marcoses para dito sa PR stunt na kasuhan si Inday Sara Duterte para sa plunder, wala pong mangyayari dyan. Dahil nakasaad na po sa desisyon ng Korte Suprema sa Gonzales at sa Villar na hindi po pwedeng kasuhan ang impeachable officer gaya ni Vice President habang sila'y nakaposisyon dahil ito'y po pwedeng magresulta sa isang desisyon ng perpetual disqualification from public office na dahilan para malabag yung ating saligang batas na nagsasabi ang mga impeachable officers gaya ng Vice President po pwede lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Kaya nga po, ako, sinasabi nila na kaya daw tinalaga si Boyeng Remulla bilang ombudsman ay dahil pakukulong niya si Sara Duterte for plunder.
Ang pinakamaingay po dyan ay yung si Amy Marcos na tinatawag ng maraming mangga, i.e. manggagamit. Sa akin po, legally impossible. Hindi po yan papayagan ng Korte Suprema. Kaya nga mga ka-update, ito na ho dito na ho natin malalaman kung ano nga ba talaga ang binabalak ni Boying Rimula, kasi isipin mo si BP Sara, binabanatan niya, etong si Senator Joel Villanueva, pinadidismiss niya. Ano pa kaya ang gusto niyang isunod niyan mga ka-update? I-comment niyo po yan sa ating comment section at ating pag-usapan. Kaya mga ka-update, dito na ho natin tapusin ang ating reaction video.